Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Kapatid ni Catherine Camilon. Yung nakakatandang kapatid ni Catherine Camilon mga kababayan na si Chinchin Camilon ay dismayado nga mga kababayan dahil sa kanyang nalaman na itong si Police Major Alan De Castro ang pangunahing suspek sa pagkawala ng kanyang nakakabatang kapatid na si Catherine Camilon ay patuloy pa rin yung paggamit ng cellphone mga kababayan. Noon pa nireklamo na ng pamilya ni Catherine Camilon yung paggamit ng cellphone nitong si Police Major Alan De Castro, pero sagot ng PNP mga kababayan ay nasa restricted custody lang pa naman itong pulis na ito, kaya pwede pa daw gumamit ng cellphone. Pwede pang gumamit ng cellphone. Wala tayong magagawa mga kababayan pero isipin nila na itong si Police Major Alan De Castro ay ang pangunahing suspect sa pagkawala ng dalagang si Catherine Camilon mga kababayan. Dapat hindi na nila pinagamit ito ng cellphone dahil nga nakakakontak pa rin ito sa labas. Paano na lang mga kababayan kung halimbawa nga itong si Catherine Camilon ay nananatili pang buhay? Baka mamaya mga kababayan, tumawag na itong si Police Major Alan De Castro na ibaon nyo na yan si Catherine Camilon para wala na silang makukuhang ebidensya. Di ba mga kababayan, sabi naman itong Philippine National Police, porket ba itong pangunahing suspect na ito ay police din, ay hindi nyo kayang pagbigyan ang pamilya ni Catherine Camilon. Dapat lang naman talaga, sana hindi na pinapagamit ng cellphone ito. Ito nga din yung sinasabi ng ating mga kababayan, bakit ba hindi nila kayang tanggalin yung cellphone na yun? Ano ba yung mayroon bang ibang usapan itong si Police Major Alan De Castro at yung namumuno dyan kung saan man naka restricted custody itong si Police Major Alan De Castro mga kababayan? Yun ang mga kababayan, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Tubog ba ang mga nakuhang bahid ng dugo sa inabandonang SUV sa DNA profile ng mga magulang ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon? Ayon sa Public Information Office ng Philippine National Police, base ito sa lumabas na resulta ng pagsusuring ginawa ng PNP Forensic Group. Nakatakda sa December 19 at January 9 ang preliminary investigation sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga suspect na sina Police Major Alan De Castro at ang kanyang driver. Umamin si De Castro na nakarelasyon niya si Camilon. Sa kanya rin galing ang sasakyang gamit ng babae nung araw na mawala ito. Noong October 12 pa, huling nakitang buhay si Camilon sa isang mall sa Batangas. Hindi lamang po yung hair strands ang nagmatch, pati na rin po yung blood stain po, particularly doon sa green and gray sponge na nakita po doon, ay nagmatch nga po doon sa DNA profile po ng magulang po niya. Tagal na. Kailan ba ito matatapos? Ultimo pagbawal lang ng paggamit ng phone, parang hirap na pagbawalan etong suspect. Bakit parang sila yung nako-control ng suspect? Meron nga na ilan pumunta ka lang sa ganito-ganyan na bawal gumamit ng phone pero kailangan talaga sundin kasi yun yung policy. Eto pa kayang suspect na pwede makontak ng kahit na sinong gusto niya i-contact. Para lang din siyang nasa labas kapag ganito. Alam naman namin na pwede pa gumamit ng phone kahit nasa restrictive custody. Pero yung sa amin lang pwede naman alisin ang paggamit ng phone ng isang suspect. Hindi na dapat yun pinag-aaralan. Ano yun pag may nangyari na masama ulit gusto nyo may dadagdag sa lulutasin na kaso na pagkatagal-tagal malutas? Ang dali lang nun. Pero hirap na kayo alisin. Hirap na kami sa paghahanap pero parang lahat na lang nakapabor sa suspect. Paano naman kaming pagod na kakaisip, kakahanap, kakatanong, hindi ko na alam kung saan ko papadadaanin etong panawagan na ito. Baka naman. Yun ang mga kababayan, yan yung panawagan ng kapatid ni Catherine Camilon na si Chinchin Camilon mga kababayan. Nakakatandang kapatid ito, dalawang magkapatid lang ito na puro babae.
At yun ang dismayado na nga itong pamilya ni Catherine Camilon, bakit hindi pa mapagbigyan ng Philippine National Police itong kiling nila na tanggalan naman ang cellphone itong si Police Major Alan De Castro, kasi nga patuloy pa rin itong kumukontak sa labas, mga kababayan. Baka nga kinukontak na nga kung saan ba nila ibinaon itong si Catherine Camilon. Sa mga mga kababayan, sa tingin ko nga mga kababayan, itong si Catherine Camilon ay malabo na talagang buhay pa, lalong-lalo na nakakahawak pa pala ng cellphone hanggang sa ngayon itong si Police Major Alan De Castro. May talaga, may tsansa talaga na makausap ni Police Major Alan De Castro yung tao na nagbabantay o nagtago kung saan man, kung sana nga tinago pa, pero kung ang nga niya mga kababayan, kung talagang pinatay na, kung binauna. May nagsabi nga, may nagkomento dito sa ating YouTube channel, baka daw itinapo na ito sa dagat. Yun ang mahirap mga kababayan, hindi na talaga matatagpuan. Baka itinago na nga yung katawan, yung sasakyan, sinunog na, or anong ginawa, tinapon sa kung saan, basta hindi makita, walang ebidensya. Yun ang mahirap dyan, kasi nga patuloy pa rin humahawak ng cellphone itong Police Major Alan De Castro na ito. Bakit hindi ba kaya aksyonan ng Philippine National Police? Grabe naman kayo, porket ba kabaro nyo yan, hindi nyo pagbigyan yung hiling ng pamilya. Yun ang mga kababayan, nakakadismaya nga rin, kahit tayo, dismayado tayo, lalong-lalo na yung pamilya ni Catherine Camilon, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Okay, tika lang mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Aid Kalukag, shoutout sa iyo, idol. Shoutout din kay Akiro Hiraki, shoutout kay Gina Reyes, shoutout din kay Leonardo Sabrido, shoutout kay Renz Abaya, shoutout kay Ma'am Marilyn Kawakami ng Japan, kay Jumidis Ala, shoutout idol, kay Shells Vlog, shoutout, kay Marilo Pacquiao, shoutout, Roberto Mabaling, shoutout idol Star Apple, shoutout, kay Marbs Autor, shoutout, Maria Nina Casuila, shoutout sa iyo Map, kay Gloria Campasa, shoutout, kay Sinuklihan, shoutout kay Laudino Mani, shoutout, kay Ma'am Berge Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Robert Tawada ng El Nido, Palawan, kay Luciana, shoutout sa iyo, maraming salamat kahit na iba yung kanyang komento, ay napatuloy pa rin siyang nag-aabang sa ating upload video, mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Luciana. Shoutout kay Mercy Fernandez ng Canada, shoutout kayo, ingat kayo dyan sa Canada, ma'am. At shoutout na rin kay Erickson Lagwa, kay John Ramirez, shoutout, kay Danilo, kay Biahirong Guard Idol, shoutout, kay Jojo Diuso Jr. ng Wagdan, Obay, Bohol, kay Alejandria Garcia, shoutout, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Corazon Bunsi, shoutout, kay Juanito Pakani, shoutout, Pakati, Juanito Pakati, Gaspar Arana, shoutout at kay Scout Ranger Idol, shoutout shoutout sa iyo, Scout Ranger Idol. At shoutout rin kay Armando Cabrera, Merry Christmas daw, sabi niya, Merry Christmas din sa iyo, Idol ka Armando Cabrera. Kay Rimon na Misya, shoutout, at kay Mary Chan. Yun ang mga kababayan, dito na lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingating lahat, God bless bawat isa sa atin.